Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, ako si Marco, at ngayon ay nagsimula tayo sa isang paglalakbay sa gitna ng isang misteryo na sumigaw sa mga siglo ang tahimik na taon ni Jesus. Ang mga ebanghelyo, ang mga sagradong teksto na mahal natin, ay nag-aalok ng isang sulyap sa buhay ni Kristo, ngunit ang isang makabuluhang puwang ay nananatili, isang malapit na 2 dekada na katahimikan sa pagitan ng edad na 12 at 30. Ang katahimikan na ito ay nag-udyok ng hindi mabilang na mga haka-haka, alternatibong salaysay, at uhaw sa pag-unawa na maliwanag na nasusunog kahit ngayon. Ngayon, sinisiyasat namin ang tradisyon ng Kristiyanong-Kristiyano, isang mayamang tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng sinaunang pananampalataya, na nagbubunyag ng mga salaysay na napanatili ng higit sa 16 na siglo, mga kwento na nagpapagaan sa mga taong nakakainis na taon. Isaalang-alang ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Ang kaalaman ng Diyos sa atin ay nauna sa ating sariling pag-unawa, tulad ng mga tradisyong ito ng mga taga-Ethiopia ay nauna sa kung ano ang itinuturing nating kaalamang kanuniko. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, isang bika ng walang tigil na pananampalataya, ay nakatayo bilang isang testamento sa pagiging matatag. Isipin ang isang tradisyon na nagtitiis, na napanatili sa mga siglo ng hindi nagbabago na debosyon, na hindi nababago ng mga alon ng impluwensya sa kanluran. Ang sinaunang pananampalataya na ito, na nakaugat sa isang lupain na lumalaban sa mga panggigipit na kolonyal, ay may hawak na isang kayamanan ng mga sinaunang manuskrito, isang aklatan ng pananampalataya na bumubulong sa mga lihim mula sa isang oras na nakaraan. Pinag-uusapan namin ang mga ebanghelyo ng Garima, nag-iilaw ng mga manuskrito na bumalik noong ika-4 at ika-7 siglo, ang mga masiglang canvases na nagsasabi ng mga kwento ng pananampalataya. Ang mga ito ay hindi lamang mga artifact sa kasaysayan, ang mga ito ay mga bintana sa isang buhay na pananampalataya, na nagbibigay ng natatanging pananaw sa buhay ni Kristo. Ang mga manuskrito na ito, na nakasulat sa Ge'ez, isang wika na malapit na nauugnay sa Aramaic at Hebrew, ang mga wika na si Jesus mismo ay malamang na nagsalita, naglalaman hindi lamang ng mga canonical na teksto kundi pati na rin ng mga salaysay na nagpayaman sa ating pag-unawa sa taong naglalakad sa mundong ito. Ang kanilang kaligtasan ay isang himala sa sarili nito, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya at ang walang tigil na pangako ng isang tao. Ang kanilang kalayaan mula sa mga panggigipit ng imperyo ng Roma at kalaunan ay pinapayagan sila ng mga kapangyarihan ng kolonyal na kanluran na mapanatili ang mga tradisyon, kasanayan, at mga teksto na hindi tinutukoy ng mga pagpapasya at dogma na humuhubog sa kanlurang kanon. Ang Ethiopian Bible, kasama ang kahangahangang koleksyon ng 81 hanggang 88 na mga libro, ay nagbibigay ng isang mas malawak na canvas kaysa sa Western Bible. Hindi lamang ito pagkakaiba sa bilang, ito ay kumakatawan sa ibang pamamaraan sa pag-unawa sa banal na kasulatan at ang buhay ni Kristo. Pinapayagan kaming makakita ng isang mas buong larawan, ang isa ay mayaman ng detalyado at pananaw. Isaalang-alang ang mga implikasyon nito, isang koleksyon ng mga teksto na nagbibigay ng ibang at pantay na wastong pag-unawa sa buhay at mga turo ni Jesus. Ang mga salaysay sa loob ng mga sinaunang teksto na ito ay nag-aalok ng mga sulyap sa tahimik na taon, pagpipinta ng isang larawan ni Jesus bilang parehong ganap na tao at ganap na banal mula sa malambot na edad ng kanyang pagkabata. Naririnig namin ang mga bulong ng mga makahimalang kilos si Jesus na bumubuo ng mga ibon ng luwad at paghinga ng buhay sa kanila, isang testamento sa kanyang banal na kapangyarihan, ang kanyang pagpapagaling ng mga nasugatan na manggagawa, na ipinapakita ang kanyang walang hanggan na pakikiramay, ang kanyang kaginhawaan ng isang nagdadalamhating byuda, isang simbolo ng kanyang malalim na pakikiramay, at ang kanyang kamanghamanghang karunungan na nagulat sa pinaka-natutunan ng mga rabay sa kanyang oras. Ito ay hindi lamang mga kwento, ang mga ito ay mga pagmumuni-muni ng isang buhay na nabuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, isang buhay na nagpahayag ng banal sa loob ng tao, ang pambihirang loob sa karaniwan. Ang mga account na ito ay nagpapakita ng sangkatauhan ni Jesus, ang kanyang kakayahan para sa pakikiramay, ang kanyang koneksyon sa kanyang pamayanan, at ang kanyang likas na pagka-Diyos, maging sa kanyang kabataan. Pinupuno nila ang puwang, pagdaragdag ng lalim at nuwan sa aming pag-unawa sa taong naging tagapagligtas natin. Ang mga salaysay na ito, na madalas na hindi napapansin sa tradisyon ng kanluranin,
ay hinahamon ang ating naunang mga paniwala tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Nag-aalok sila ng isang mas holistic na pag-unawa, lumilipat sa kabila ng pamilyar na mga salaysay ng mga ebanghelyo at inihayag ang isang Jesus na malalim na konektado sa kanyang pamayanan, na intimate na kasangkot sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang mga tao. Isipin ng isang batang si Jesus, hindi lamang sa pagtanggap ng tagubilin, ngunit aktibong nakikilahok sa masiglang tapestry ng buhay sa kanyang nayon. Ang mga account na ito ay naglalarawan sa kanya hindi bilang isang nakahiwalay na figura, naghahanda para sa isang ministeryo sa hinaharap, ngunit bilang isang binata na ganap na nakikibahagi sa kanyang mundo, gamit ang kanyang mga regalo upang maglingkod at magpagaling. Ang Garima Ebanghelyo ay naglalarawan ng pakikipag-ugnay na ito, na naglalarawan sa kanya bilang isang mahabagin na manggagamot, isang matalinong guro, at isang kaibigan sa marginalized. Ang kanyang mga pakikipag-ugnay ay hindi nakakulong sa mga grand pronouncement, sila ay pinagtagpi sa tela ng pang-araw-araw na buhay, na sumasalamin sa isang malalim na pakikiramay at pag-unawa sa pagdurusa ng tao. Isaalang-alang ang kahalagahan ng mga tila menor de edad na detalye. Ang kilos ng pagbuo ng mga ibon mula sa luwad at paghinga ng buhay sa kanila ay hindi lamang isang pagpapakita ng makahimalang kapangyarihan, ito ay isang simbolikong representasyon ng paglikha mismo, isang salamin ng malikhaing enerhiya ng Diyos na dumadaloy kay Jesus. Ang kanyang pagpapagaling ng mga nasugatan na manggagawa ay nagsasalita ng dami tungkol sa kanyang pangako sa hustisya sa lipunan at ang kanyang pag-aalala sa kagalingan ng lahat ng tao, anuman ang kanilang paninindigan sa lipunan. Ang ginhawa na inalok niya ng isang nagdadalamhating byuda ay binibigyang diin ang kanyang malalim na pag-unawa sa kalungkutan ng tao at ang kanyang kakayahang mag-alok ng aliw sa harap ng pagkawala. Ang mga ito ay hindi nakahiwalay na mga insidente, ang mga ito ay paulit-ulit na mga tema, na nagpapakita ng isang pare-pareho na pattern ng pakikiramay at pangangalaga. Ang mga salaysay na ito ay nagpapagaan din sa relasyon ni Jesus sa kanyang pamilya at pamayanan. Inihayag nila ang isang Jesus na hindi natanggal mula sa kanyang mga koneksyon sa tao, ngunit malalim na naka-embed sa loob ng tela ng lipunan sa kanyang oras. Hindi lamang siya isang banal na figura, ngunit isang anak na lalaki, isang kapatid, isang kaibigan, isang kapitbahay, isang ganap na natanto na tao. Ang pag-unawa na ito ay naghahamon sa pagkahilig na ilarawan si Jesus bilang isang purong malalakas na figura, na tinanggal mula sa pagiging komplikado ng pagkakaroon ng tao. Sa halip, ang mga Garima Ebanghelyo ay nag-aalok ng isang mas maibabalik, mas maraming tao na si Jesus, isa na nag-navigate sa mga kagalakan at kalungkutan ng buhay tulad ng ginagawa natin. Ang humanization na ito ay hindi nagpapaliit sa kanyang pagka-Diyos, sa halip, pinapahusay nito ang ating pag-unawa sa pagkakatawang tao, ang malalim na misteryo ng Diyos ay nagiging ganap na tao. Pinapayagan kaming kumonekta sa Kanya sa isang mas malalim na antas, na kinikilala ang kanyang sangkatauhan bilang isang landas upang maunawaan ang kanyang pagka-Diyos. Ang mga kwentong ito, na dumaan sa mga henerasyon, bamulong ng ibang uri ng ebanghelyo, na binibigyang diin ang malalim na pagkakaugnay ng banal at ng tao, sagrado at sekular. Inaanyayahan nila kaming isaalang-alang ang ating sariling pag-unawa kay Jesus, na hinahamon tayo na lumipat sa kabila ng pinasimpleng mga interpretasyon at yakapin ang isang mas nakakainis at kumpletong larawan ng kanyang buhay at mga turo. Ang lalim ng mga salaysay na ito ay naghihikayat sa amin na makisali sa banal na kasulatan hindi lamang bilang isang makasaysayang dokumento, kundi bilang isang buhay na tipan, isang mapagkukunan ng patuloy na paghahayag at espiritual na pananaw. Pinagpapawisan nila kami na mas malalim, upang maghanap ng mas mayamang pag-unawa sa taong naglalakad sa mundong ito, at ang banal na mensahe na dinala niya. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon ng higit na nuance na paglalarawan ni Jesus. Ito ay malalim na nakakaapekto kung paano natin lapitan ang ating sariling pananampalataya at kasanayan. Kung si Jesus, ang banal na anak ng Diyos, ay nakikibahagi ng labis sa pang-araw-araw na mga pakikibaka at kagalakan ng kanyang pamayanan, hindi ba dapat ba tayo magsisikap na gawin ito? Ang kanyang mga pakikipag-ugnay ay hindi limitado sa pangangaral ng mga grand sermon, sila ay mga gawa ng serbisyo, kilos ng pag-ibig, pinagtagpi sa mismong tela ng pang-araw-araw na buhay. Ito ang hamon sa amin upang tumingin sa kabila ng mga grand pronouncement at suriin ang mas maliit, tila hindi gaanong kahalagahan.
Dumalo ba tayo sa mga pangangailangan ng marginalized sa ating sariling mga komunidad? Nag-aalok ba tayo ng ginhawa sa mga taong nagdadalamhati? Aktibo ba tayong nagtatrabaho patungo sa hustisya sa lipunan, na sumasalamin sa walang tigil na pangako ni Jesus sa kagalingan ng lahat? Nag-aalok din ang mga Garima Ebanghelyo ng isang malakas na pagpuna sa pagkukunwari ng relihiyon. Inilantad nila ang pagiging matuwid sa sarili at espiritual na kasiyahan na maaaring gumapang sa anumang sistemang pangrelihiyon. Sa pamamagitan ng pag-highlight ng mga pakikipag-ugnayan ni Jesus sa mga outcasts at marginalized, tahasang kinundina nila ang mga nagpapahirap sa ritual sa pakikiramay, pagsunod sa mga patakaran sa tunay na pag-ibig. Hindi ito isang tawag upang huwag pansinin ang mga batas o tradisyon ng relihiyon, ngunit sa halip ay isang tawag upang suriin ang kanilang layunin at hangarin. Ang ating mga gawi sa relihiyon ba ay nagpapalakas ng pag-ibig, pakikiramay, at hustisya, o nagsisilbi silang mga hadlang sa tunay na koneksyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao? Ang hamon na ito ay nangangailangan ng pagsisiyasat, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga pagkukulang at biases, at isang pangako sa pag-align ng ating mga aksyon sa ating mga paniniwala. Bukod dito, inaanyayahan tayo ng Garima Ebanghelyo na isaalang-alang ang kapangyarihan ng pagkukwento. Ang mga salaysay na ito, na dumaan sa mga henerasyon, ay napanatili ang isang mayamang tapestry ng mga alaala, karanasan, at pananaw. Hindi lamang sila makasaysayang mga account, ang mga ito ay nabubuhay na mga patuto na patuloy na humuhubog sa ating pag-unawa kay Jesus at sa kanyang mensahe. Inihayag nila ang walang katapusang kapangyarihan ng tradisyon ng bibig upang maipadala ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa buong oras at kultura. Itinampok nito ang kahalagahan ng pagbabahagi ng aming sariling mga kwento, ng pagpapatuto sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya sa ating sariling buhay. Kami rin, ay may responsibilidad na mag-ambag sa patuloy na salaysay na ito, upang ibahagi ang aming mga karanasan, at magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at kilos. Kung paanong ang Garima Ebanghelyo ay nag-aalok ng isang sariwang pananaw kay Jesus, ang aming sariling mga kwento ay maaaring mag-alok ng mga bagong pananaw at palalimin ang aming pag-unawa sa banal na mensahe. Ang kilos ng pagbabahagi ng aming mga kwento ay, sa sarili nito, isang gawa ng pananampalataya, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-asa at pag-ibig. Ang participatory na aspeto ng pananampalataya, na pinalaki ng Garima Ebanghelyo, ay nagbibigay daan sa amin upang makisali ng mas malalim at personal sa aming espiritual na paglalakbay. Ito ay isang pabago-bago, umuusbong na pananampalataya, hindi isang static, paunang natukoy na sistema. Isaalang-alang ang natatanging konteksto ng Garima Ebanghelyo. Hindi tulad ng mga canonical na ebanghelyo, na isinulat sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ang mga Garima Ebanghelyo ay kumakatawan sa isang siglo na mahabang tradisyon ng oral, pino at hinuhugasan ng hindi mabilang na mga henerasyon. Ang oral transmission na ito ay nag-iimbak ng mga ito ng isang natatanging dinamismo, isang kalidad ng buhay na wala sa static, nakasulat na mga teksto. Pag-isipan ng mga implikasyon nito, ang bawat retelling, bawat pagbabahagi, ay subtly binago ang mga salaysay, pagdaragdag ng mga nuances, paglilipat ng mga diin, na sumasalamin sa umuusbong na pag-unawa sa komunidad. Hindi ito upang magmungkahi ng isang pagbaluktot ng mensahe, ngunit sa halip isang palaging proseso ng pagpapakahulugan at muling pagpapahiwatig, isang testamento sa patuloy na umuusbong na likas na katangian ng pananampalataya mismo. Ang mga kwento ay hindi pa ulit-ulit, nabuhay sila, nakaranas muli sa bawat henerasyon, na umaangkop sa kanilang tiyak na mga kalagayan sa kultura at pangkasaysayan. Ang kakayahang umangkop na ito ay mahalaga. Inihayag nito na ang pananampalataya ay hindi isang manulitikong nilalang, hindi nagbabago at hindi nababaluktot. Sa halip, ito ay isang buhay, paghinga ng organismo na lumalaki at umaangkop bilang tugon sa mga hamon at pagkakataon ng bawat bagong panahon. Ipinakita ng mga Garima Ebanghelyo na ang pangunahing mensahe ni Jesus, pag-ibig, pakikiramay, hustisya ay maipahayag sa hindi mabilang na mga paraan, na naaayon sa mga tiyak na pangangailangan at konteksto ng iba't ibang mga komunidad. Pinipigilan ng kakayahang umangkop na interpretasyong ito ang mensahe mula sa pagiging lipas o hindi nauugnay. Pinapayagan nito ang isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga sinaunang turo at kontemporaryong mundo,
tinitiyak ang walang hanggang kaugnayan nito. Isaalang-alang kung paano ito kaibahan sa mas mahigpit na interpretasyon ng banal na kasulatan, kung saan ang pagsunod sa literal na interpretasyon ay maaaring paminsan-minsan ay malilimutan ang diwa ng mensahe. Galugarin natin pa ang konsepto ng buhay na patuto. Ang Garima Ebanghelyo ay hindi lamang mga dokumento sa kasaysayan, ang mga ito ay nabubuhay na mga embodiment ng pananampalataya, na ipasa sa mga henerasyon hindi lamang bilang mga salita sa isang pahina, ngunit bilang mga karanasan sa buhay. Isipin ang mga kwento bilang mga buto, nakatanim sa mayabong na lupa at inaalagaan ng hindi mabilang na mga gawa ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang bawat henerasyon ay nagdaragdag ng sariling layer ng pag-unawa, pagyamanin ng salaysay, ginagawa itong mas masigla at may kaugnayan. Itinampok nito ang kahalagahan ng ating sariling mga individual na kontribusyon sa patuloy na pagsasalaysay ng pananampalataya. Ang bawat isa sa aming mga aksyon, ang bawat kilos ng kabaitan, bawat sandali ng pakikiramay, ay nagdaragdag ng isang bagong layer sa buhay na tapestry na ito. Lahat tayo ay mga mananalaysay, napagtanto natin ito o hindi. Ang ating buhay ay mga salaysay, paglalahad araw-araw, na hinuhubog ng ating mga karanasan, ating mga pagpipilian, at ating pakikipag-ugnay sa mundo sa paligid natin. Ang mga Garima Ebanghelyo ay nagpapaalala sa amin na ang mga kwentong ito ay hindi lamang personal, ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaki, kolektibong salaysay, isang ibinahaging paglalakbay ng pananampalataya na nag-uugnay sa amin sa buong oras at kultura. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga kwento, nag-aambag kami sa patuloy na pag-uusap na ito, pagyamanin ang salaysay at nagbibigay inspirasyon sa iba na magsimula sa kanilang sariling mga paglalakbay ng pananampalataya. Ang aming mga personal na kwento, ang aming mga pakikibaka, ang aming mga tagumpay, ang aming mga sandali ng pag-aalinlangan at ang aming mga sandali ng hindi nagbabago na paniniwala, lahat ng mga ito ay nag-aambag sa kayamanan at lalim ng mas malaking salaysay. Ito ang kalikasan ng pananampalataya, isang pabago-bago at umuusbong na proseso kung saan ang bawat individual ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Hindi ito isang pasibo na pagtanggap ng dogma, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa banal, isang tuloy-tuloy na paglalahad ng kwento ng pananampalataya mismo. At iyon, ang aking mga kaibigan, ay isang tunay na nagbibigay lakas at nakasisiglang pananaw. Sa makatuwid, ang Garima Ebanghelyo ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento. Ang mga ito ay isang buhay na testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya, isang testamento sa pagbabagong anyo ng potensyal ng pag-ibig, pakikiramay, at katarungan. Ngayon, mas malalim natin ang mga praktikal na implikasyon ng buhay na ito, umuusbong na pananampalataya. Paano tayo, sa ating pang-araw-araw na buhay, ay nag-aambag sa patuloy na pagsasalaysay ng mga ebanghelyo ng Garima? Paano natin masisiguro na ang pangunahing mensahe ng pag-ibig, pakikiramay, at hustisya ay hindi lamang isang teoretikal na perpekto, ngunit isang nasasalat na katotohanan sa ating mundo? Hindi sapat na basahin lamang ang mga ebanghelyo, dapat nating aktibong isama ang kanilang mga turo. Isaalang-alang ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Hindi lang ito kwento, ito ay isang tawag sa pagkilos. Hinahamon natin na makita ang sangkatauhan sa lahat, anuman ang kanilang background o paniniwala. Pinipilit natin itong palawakin ng pagkahabag at kabaitan, maging sa mga maaaring mukhang naiiba o maging masungit. Hindi ito isang pasibo na kilos, kinakailangan nating aktibong maghanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba, upang maibsan ang pagdurusa, upang maitaguyod ang hustisya. Mag-isip tungkol sa hindi mabilang na mga gawa ng serbisyo na isinasagawa araw-araw sa buong mundo, ang voluntaryo sa sopas na kusina, ang doktor na may posibilidad na may sakit, ang guro ay nagpapagaan ng mga batang isip. Ito ang lahat ng mga ekspresyon ng parehong espiritu ng pakikiramay na nakasalalay sa gitna ng Garima Ebanghelyo. Bukod dito, binibigyang diin ng mga ebanghelyo ang kahalagahan ng pamayanan. Ang pananampalataya ay hindi isang nag-iisa na hangarin, ito ay isang ibinahaging paglalakbay. Tinawag tayo upang suportahan at hikayatin ang isa't isa, na bumuo ng isang pamayanan ng pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Nangangahulugan nito ng aktibong pakikipag-ugnay sa aming mga komunidad, pakikilahok sa mga inisyatibo na nagtataguyod ng hustisya sa lipunan, at nagsusumikap na lumikha ng isang mas pantay at mahabagin na mundo.
Isipin ang epekto ng kahit na maliit na gawa ng kabaitan, isang tulong sa isang kapitbahay na nangangailangan, isang pakikinig na tainga sa isang kaibigan sa pagkabalisa. Ang mga tila hindi gaanong kahalagahan ng mga kilos na ripple sa labas, na lumilikha ng isang alon ng positibong pagbabago. Dapat din tayong mag-grapple sa pagiging komplikado at pagkakasalungatan na likas sa karanasan ng tao. Ang mga Garima Ebanghelyo ay hindi nahihiya sa mga mahihirap na katanungan ng pananampalataya, pag-aalinlangan, at pagdurusa. Kinikilala nila ang pagkakaroon ng kasamaan at kawalan ng katarungan, ngunit nag-aalok din sila ng isang mensahe ng pag-asa at pagiging matatag. Ipinapaalala nila sa amin na kahit na sa pinakamadilim na sandali, ang pag-ibig at pakikiramay ay maaaring mangibabaw. Ang aming paglalakbay ng pananampalataya ay hindi palaging makinis, madalas itong minarkahan ng mga pakikibaka, pag-aalsa, at mga sandali ng pag-aalinlangan. Ito ay sa mga sandaling ito na dapat nating alalahanin ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya, ang pagbabagong anyo ng potensyal ng pag-ibig, at ang kahalagahan ng tiyaga. Ang Garima Ebanghelyo ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-navigate sa mga komplikadong ito, na nag-aalok ng gabay at suporta habang nagsusumikap tayong mamuhay ng pananampalataya sa isang mapaghamong mundo. Inaanyayahan nila kaming makisali sa pagiging komplikado ng buhay, upang makipagbuno sa mga mahihirap na katanungan, at lumitaw ng mas malakas at mas mahabagin sa kabilang panig. Ang patuloy na pakikipag-ugnay na ito, ang patuloy na pakikipagbuno na ito sa pagiging komplikado ng pananampalataya, ay kung ano ang nagpapanatili sa salaysay na buhay, may kaugnayan, at masigla. Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng espiritu ng tao at ang kapasidad nito para sa paglaki, pagiging matatag, at pagbabagong anyo. Ito ang ibig sabihin na mabuhay ng isang buhay ng pananampalataya, isang buhay na nakaugat sa mga turo ng Garima Ebanghelyo. Ito ang walang hanggang pamana na tinawag nating itaguyod at isulong. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Paano natin isasalin ang mga matayog na ideyang ito sa pang-araw-araw na pagkilos? Ang Garima Ebanghelyo ay hindi lamang isang koleksyon ng mga abstract na konsepto, sila ay isang roadmap para sa pamumuhay ng isang makabuluhang buhay. Isaalang-alang ang talinghaga ng binhi ng mustasa. Nagsisimula ito ng maliit, halos hindi gaanong mahalaga, gayunpaman lumalaki ito sa isang makapangyarihang puno, na nagbibigay ng kanlungan at sustansya. Ito ay sumasalamin sa ating sariling espiritual na paglalakbay. Ang aming mga gawa ng pagkahabag, gayunpaman maliit, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mundo sa paligid natin. Ang isang solong gawa ng kabaitan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin ng pareho, na lumilikha ng isang ripple na epekto ng positibong pagbabago. Isipin ang kapangyarihan ng kapatawaran. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan lamang tayo, ang kapatawaran, sa kabilang banda, ay nagpapalaya sa amin. Pinapayagan kaming sumulong, magpagaling, at bumuo ng mas malakas na relasyon. Ang mga ebanghelyo ay humihiling sa atin na magsagawa ng kapatawaran, hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ito ay bahagi ng karanasan ng tao. Ang pag-aaral na patawarin ang ating sarili ay mahalaga para sa ating espiritual na paglaki at kagalingan. Bukod dito, binibigyang diin ng mga ebanghelyo ang kahalagahan ng pagmuni-muni sa sarili. Tinawag tayo upang suriin ang ating buhay, ating paniniwala, at ating mga aksyon, upang makilala ang mga lugar kung saan tayo maaaring lumaki at mapabuti. Hindi ito isang proseso ng pagpuna sa sarili, ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagbabagong anyo. Ito ay nagsasangkot ng pagkilala sa ating mga lakas at kahinaan, pagyakap sa ating mga pagkadilim, at pagsisikap na maging mas mahusay na mga bersyon ng ating sarili. Ang regular na panalangin, pagmumuni-muni, o simpleng paggugol ng oras sa kalikasan ay maaaring maging malakas na tool para sa pagmuni-muni sa sarili. Ang mga kasanayang ito ay tumutulong sa amin upang kumonekta sa aming mga panloob na sarili, upang makinig sa aming intuisyon, at makilala ang landas na nasa unahan. Nagbibigay sila ng isang puwang para sa tahimik na pagmumuni-muni, na nagpapahintulot sa amin na ay proseso ang aming mga karanasan at makakuha ng isang mas malinaw na pag-unawa sa aming layunin sa buhay. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang konsepto ng pangangasiwa.
Itinuturo sa atin ng Garima Ebanghelyo na responsable tayo sa pag-aalaga sa mundo at lahat ng mga nilalang nito. Kami ay hindi lamang mga naninirahan sa planeta na ito, kami ay mga kaitiwala, ipinagkatiwala sa pangangalaga nito. Nangangahulugan nito ng paggawa ng mga malay-tao na pagpipilian sa ating pang-araw-araw na buhay upang mabawasan ang ating epekto sa kapaligiran, upang maprotektahan ang ating likas na yaman, at upang maitaguyod ang pagpapanatili. Isaalang-alang ang simpleng kilos ng pag-recycle, pagbabawas ng aming pagkonsumo ng enerhiya, o pagsuporta sa mga negosyo na palakaibigan sa kapaligiran. Ang mga tila maliit na aksyon na ito, kapag dumami sa buong pandaigdigang pamayanan, ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagprotekta sa ating planeta para sa mga susunod na henerasyon. Ang kaitiwala na ito ay umaabot sa kabila ng kapaligiran, saklaw din ito ang aming mga relasyon sa iba. Tinawag tayo upang alagaan at suportahan ang mga nakapaligid sa amin, upang lumikha ng isang pamayanan ng pangangalaga at paggalang sa isa't isa. Ito ay nagsasangkot ng aktibong pakikinig sa iba, nag-aalok ng suporta kung kinakailangan, at nagtutulungan upang matugunan ang mga kawalang katarungan sa lipunan. Hinahamon tayo ng Garima Gospels na maging aktibong mga kalahok sa paglikha ng isang mas makatarungan at pantay na mundo. Nangangailangan ito ng lakas ng loob, pagkahabag, at isang pagpayag na lumakad sa labas ng aming mga zone ng ginhawa. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento, isang malakas na paglalarawan ng responsibilidad at pananagutan. Sa talinghaga na ito, ipinagkatiwala ng isang master ang kanyang mga lingkod na may iba't ibang halaga ng mga talento, na kumakatawan sa mga mapagkukunan at mga pagkakataon. Ang mga lingkod na masigasig na gumagamit ng kanilang mga talento ay gagantimpalaan, habang ang lingkod na inilibing ang kanyang talento ay hinatulan para sa kanyang hindi pagkilos. Ang talinghaga na ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan sa pananalapi, ito ay isang mas malawak na talinghaga para sa kung paano namin ginagamit ang aming mga regalo at kakayahan sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng mga natatanging talento, kasanayan, at hilig. Ito ay hindi lamang personal na mga pag-aari, ang mga ito ay mga regalo na ibabahagi sa mundo, mga pagkakataon na mag-ambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Mag-isip tungkol sa iyong sariling mga talento, ano ang iyong natatanging mahusay? Ano ang nagdudulot sa iyo ng kagalakan at katuparan? Paano mo ginagamit ang mga regalong ito upang makagawa ng isang positibong epekto? Aktibo mo bang linangin ang iyong mga talento, o inilibing mo ba sila, pinapayagan silang magsinungaling? Hinihikayat tayo ng Garima Ebanghelyo na aktibong makisali sa aming mga talento, upang mabuo ang mga ito, at gamitin ang mga ito upang maglingkod sa iba at mag-ambag sa karaniwang kabutihan. Ang aktibong pakikipag-ugnay na ito ay hindi laging madali, madalas itong nangangailangan ng lakas ng loob, tiyaga, at isang pagpayag na lumakad sa labas ng aming mga zone ng ginhawa. Maaaring kasangkot ito sa pagkuha ng mga panganib, paghabol sa mga bagong pagkakataon, o pagharap sa mga hamon na nagtutulak sa amin na lampas sa aming mga limitasyon. Ang isa pang pangunahing prinsipyo na naka-highlight sa Garima Ebanghelyo ay ang kahalagahan ng pamayanan. Hindi tayo sinadya upang manirahan sa paghihiwalay, kami ay mga sosyal na nilalang, magkakaugnay at magkakaugnay. Binibigyang diin ng mga ebanghelyo ang kahalagahan ng pagbuo ng malakas at sumusuporta sa mga pamayanan, pag-aalaga ng mga relasyon batay sa pag-ibig, paggalang, at suporta sa isa't isa. Ito ay nagsasangkot ng aktibong pakikilahok sa aming mga komunidad, nakikipag-ugnayan sa iba, at nag-aambag sa kagalingan ng mga nasa paligid natin. Mag-isip tungkol sa iba't ibang mga pamayanan na ikaw ay bahagi ng iyong pamilya, iyong lugar ng trabaho, iyong simbahan o pangkat ng relihiyon, ang iyong kapitbahayan. Paano ka nag-aambag sa lakas at kagalingan ng mga pamayanan na ito? Aktibo ka bang nakikinig sa iba, nag-aalok ng suporta kung kinakailangan, at nagtutulungan upang matugunan ang mga hamon? Ang pagtatayo ng mga malakas na komunidad ay nangangailangan ng pagsisikap, pangako, at isang pagpayag na makipagtulungan. Nangangailangan din ito ng empatiya at pag-unawa, ang kakayahang makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng iba at pahalagahan ng magkakaibang pananaw na nagpayaman sa ating buhay. Hinihikayat tayo ng Garima Ebanghelyo na aktibong linangin ang aming mga relasyon, upang mapangalagaan ang aming mga koneksyon sa iba, at upang makabuo ng isang pamayanan ng pangangalaga at paggalang sa isa't isa.
Ito ay hindi lamang isang bagay ng personal na katuparan, mahalaga ito para sa paglikha ng isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Isaalang-alang ang pagboluntaryo ng iyong oras, nag-aalok ng mentorship sa iba, o simpleng pagiging isang mabuting tagapakinig. Ang mga tila maliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng iba at palakasin ang mga bono na nagkakaisa sa atin. Tandaan, lahat tayo ay konektado, ang aming mga aksyon ay tumatakbo sa labas, na nakakaapekto hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga nasa paligid natin. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng aming mga komunidad, inaalagaan natin ang mismong tela ng lipunan. Bukod dito, ang Garima Ebanghelyo ay naglalagay ng makabuluhang diin sa paglilinang ng panloob na kapayapaan at pag-iisip. Sa mabilis at madalas na magulong mundo, madali itong mahuli sa buhawi ng aktibidad, pagpapabeya sa ating sariling panloob na kagalingan. Ang mga ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na katuparan ay hindi mula sa mga panlabas na tagumpay lamang, ngunit mula sa isang malalim na pakiramdam ng panloob na kapayapaan at pagkakaisa. Ang panloob na kapayapaan na ito ay hindi isang pasibo na estado, ito ay aktibong nilinang sa pamamagitan ng mga kasanayan tulad ng pagmumuni-muni, panalangin, paggugol ng oras sa kalikasan, o pagsali sa mga aktibidad na nagdudulot sa atin ng kagalakan at katahimikan. Mag-isip tungkol sa iyong sariling pang-araw-araw na gawain, gaano karaming oras ang iyong inilaan upang mapangalagaan ang iyong panloob na kapayapaan. Pinahahalagahan mo ba ang pag-aalaga sa sarili, o palagi mong itinutulak ang iyong sarili sa punto ng pagkapagod? Hinihikayat tayo ng mga ebanghelyo na lumikha ng puwang para sa katahimikan at pagmuni-muni, upang idiskonekta mula sa patuloy na hinihingi ng mundo sa labas at makipag-ugnay muli sa aming mga panloob na sarili. Ito ay nagsasangkot ng pagbuo ng mga kasanayan na makakatulong sa amin na pamahalaan ang stress at linangin ang pagiging matatag. Maaaring kasangkot ito sa mga diskarte sa pag-aaral para sa pagbawas ng stress, tulad ng malalim na ehersisyo sa paghinga, yoga, o pag-iisip ng pag-iisip. Maaari rin itong mga hulugan ng pagtatakda ng mga hangganan, pag-aaral na sabihin na, hindi, sa mga pangako na dumadaloy sa ating enerhiya, at pag-prioritize ng mga aktibidad na nagpapalusog sa ating mga kaluluwa. Alalahanin na ang pag-aalaga sa ating sarili ay hindi makasarili, mahalaga ito para sa ating kagalingan at ang aming kakayahang mag-ambag ng makabuluhan sa mundo sa paligid natin. Kapag tayo ay maubos at nabibigyang diin, ang ating kapasidad para sa pakikiramay ay nababawasan. Sa pamamagitan ng paglilinang ng panloob na kapayapaan, lumikha kami ng isang pundasyon para sa isang mas mahabagin at matupad na buhay. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga kasanayan tulad ng journal, paggugol ng oras sa kalikasan, o pakikinig sa pagpapatahimik ng musika sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga maliliit na gawa ng pangangalaga sa sarili ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at ang iyong kakayahang mag-navigate sa mga hamon ng buhay na may biyaya at nababanat. Ang isa pang mahalagang aspeto na naka-highlight sa Garima Ebanghelyo ay ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at personal na paglaki. Hindi tayo mga static na nilalang, patuloy kaming umuusbong at lumalaki. Hinihikayat tayo ng mga ebanghelyo na yakapin ang pag-aaral sa buong buhay, patuloy na maghanap ng kaalaman at pag-unawa, at mapalawak ang ating mga abot-tanaw. Ito ay nagsasangkot ng aktibong naghahanap ng mga bagong karanasan, hinahamon ang aming mga pagpapalagay, at paglalakad sa labas ng aming mga zone ng ginhawa. Maaaring kasangkot ito sa pagbabasa ng mga libro, pagkuha ng mga kurso, pagdalo sa mga workshop, o pakikipag-usap sa mga taong may hawak na iba't ibang mga pananaw. Mag-isip tungkol sa iyong sariling paglalakbay sa pag-aaral, anong mga lugar ang iyong kinagigiliwan. Anong mga bagong kasanayan o kaalaman ang nais mong makuha? Aktibo ka bang hinahabol ang mga pagkakataon para sa personal na paglaki, o nasiyahan ka ba sa natitirang hindi gumagalaw? Hinihikayat tayo ng mga ebanghelyo na yakapin ang isang mindset ng patuloy na pag-aaral, upang tingnan ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglaki, at hindi tumigil sa paghahanap ng kaalaman at pag-unawa. Ang patuloy na paglago na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga bagong kasanayan, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang buhay na pag-ibig sa pag-aaral, isang pag-usisa tungkol sa mundo, at isang pagpayag na yakapin ang pagbabago. Isaalang-alang ang pagtatakda ng mga layunin sa pag-aaral para sa iyong sarili,
Kung natututo ito ng isang bagong wika, master ang isang bagong kasanayan, o pagpapalalim ng iyong pag-unawa sa isang partikular na paksa. Sa pamamagitan ng paggawa sa panghabambuhay na pag-aaral, namuhunan ka sa iyong sariling personal na paglaki at nag-aambag sa kolektibong karunungan ng sangkatauhan. Ang pangako sa paglago ay nagtataguyod din ng kakayahang umangkop, isang mahalagang kasanayan sa aming mabilis na pagbabago ng mundo. Binibigyang diin din ng Garima Ebanghelyo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mga makabuluhang relasyon. Ang mga ito ay hindi lamang tungkol sa dami ng mga koneksyon, ngunit ang kalidad. Mag-isip tungkol sa mga tao sa iyong buhay. Sino ang tunay na nagpapalusog sa iyong espiritu? Sino ang hamon sa iyo na lumaki? Sino ang nag-aalok ng hindi nagbabago na suporta, kahit na sa mga mahihirap na oras? Ang pag-aalaga ng mga ugnayang ito ay nangangailangan ng malay-tao na pagsisikap at intensyonalidad. Nangangahulugan nito ng aktibong pakikinig, nag-aalok ng empatiya at pag-unawa, at naroroon sa sandaling ito. Nangangahulugan ito ng pagdiriwang ng kanilang mga tagumpay at nag-aalok ng suporta sa kanilang mga pakikibaka. Nangangahulugan ito ng paggawa ng oras para sa koneksyon, kahit na sa gitna ng mga abalang ischedule. Isaalang-alang ang pag-ischedule ng mga regular na tawag sa telepono, pananghalian, o kahit na maikling pag-check-in sa mga mahal sa buhay. Ang mga maliliit na kilos ng koneksyon ay maaaring mapalakas ang mga bono at lumikha ng isang pakiramdam ng pag-aari. Bukod dito, itinatampok ng mga ebanghelyo ang kahalagahan ng pagbabalik sa komunidad. Maaari itong tumagal ng maraming mga form voluntaryo ang iyong oras sa isang lokal na kawanggawa, na nagtuturo sa isang kabataan, o nag-aalok lamang ng isang tulong sa isang taong nangangailangan. Ang mga gawa ng serbisyo ay hindi lamang nakikinabang sa tatanggap ngunit nagpayaman din sa tagapagbigay. Kapag nakatuon tayo sa iba, inililipat natin ang ating pananaw na malayo sa ating sariling mga alalahanin at pagkabalisa, na nagtataguyod ng isang pakiramdam ng layunin at pasasalamat. Isipin ang iyong mga kasanayan at hilig paano mo magagamit ang mga ito upang makagawa ng isang positibong epekto sa mundo sa paligid mo. Kahit na ang mga maliliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magkaroon ng isang epekto ng ripple, na lumilikha ng isang mas mahabagin at konektado na komunidad. Isaalang-alang ang pagboluntaryo sa isang sopas na kusina, pagbibigay ng dugo, o simpleng pag-aalok ng isang mabait na salita sa isang estranghero. Ang kilos ng pagbibigay pabalik ay isang malakas na paraan upang linangin ang pakikiramay at lumikha ng isang mas makabuluhang buhay. Ang isa pang mahalagang elemento sa Garima Ebanghelyo ay ang pagsasagawa ng kapatawaran kapwa ng iba at sa ating sarili. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan lamang tayo sa katagalan. Ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagkonsumo ng mga nakakapinsalang pagkilos, ngunit tungkol sa pagpapakawala ng pasanin ng negativity na tumitimbang sa atin. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa ating sarili mula sa emosyonal na bilangguan ng kapitan at sama ng loob. Hindi ito nangangahulugang nakakalimutan ang nangyari, nangangahulugan ito ng pagpili na palayain ang galit at sakit na nauugnay sa karanasan. Isaalang-alang ang pagsasanay sa sarili, pagpapatawad sa iyong sarili sa mga nakaraang pagkakamali at pagkukulang. Lahat tayo ay nagkakamali, ito ay bahagi ng pagiging tao. Ang pag-aaral mula sa mga pagkakamaling iyon at sumulong ng may kabaitan at pag-unawa ay mahalaga para sa personal na paglaki at kagalingan. Tandaan na ang kapatawaran ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at pakikiramay sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpili na palayain ang negativity at yakapin ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng iyong sarili. Ang landas sa kapatawaran ay nagsisimula sa pagmuni-muni sa sarili at isang pagpayag na bitawan. Sa wakas, binibigyang diin ng Garima Ebanghelyo ang kahalagahan ng pag-iisip at pagmuni-muni sa sarili. Sa mabilis na mundo ngayon, madali itong mahuli sa buhawi ng pang-araw-araw na buhay, pinapabayaan ang ating mga panloob na sarili. Ang pag-iisip ay tungkol sa pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali, nang walang paghuhusga. Ito ay tungkol sa pagiging kamalayan ng iyong mga saloobin, damdamin, at sensasyon nang hindi dinala sa kanila. Ang mga simpleng kasanayan tulad ng pagmumuni-muni, malalim na pagsasanay sa paghinga, o kahit na ilang sandali lamang upang pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan ay makakatulong sa paglilinang ng pag-iisip.
Subukang itabi ang ilang oras bawat araw para sa tahimik na pagmuni-muni marahil sa iyong umaga ng kape o paglalakad sa gabi. Pinapayagan ka ng oras na ito na kumonekta sa iyong panloob na sarili, upang maproseso ang iyong damdamin, at upang makakuha ng kailanawan sa iyong mga saloobin at prioridad. Ang journal ay maaari ding maging isang malakas na tool para sa pagmuni-muni sa sarili, na nagpapahintulot sa iyo na galugarin ang iyong mga saloobin at damdamin sa isang ligtas at sumusuporta sa espasyo. Sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa sarili, nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, ating lakas, at ating mga kahinaan. Ang kamalayan sa sarili ay mahalaga para sa personal na paglaki at para sa paggawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na nakahanay sa aming mga halaga. Pinapayagan kaming makilala ang mga lugar kung saan maaari nating mapabuti at linangin ang isang mas positibo at matupad na buhay. Tandaan, ang pangangalaga sa sarili ay hindi makasarili, mahalaga ito para sa pamumuhay ng isang balanseng at makabuluhang buhay. Sa pamamagitan ng pag-prioritize ng pag-iisip at pagmuni-muni sa sarili, lumikha tayo ng puwang para sa panloob na kapayapaan at linangin ng isang mas malakas na koneksyon sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Hindi ito isang lahi, ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, at ipagdiwang ang maliit na tagumpay sa kahabaan. Ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa pag-unawa sa sarili ay isang hakbang patungo sa isang mas nakakatuwang buhay. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga regular na panahon ng katahimikan sa iyong araw, na nagpapahintulot sa iyong sarili na maging, nang walang mga pagkagambala ng teknolohiya o panlabas na panggigipit. Maaari itong maging kasing simple ng pag-upo ng tahimik sa loob ng 5 minuto bawat umaga, na nakatuon sa iyong paghinga at pag-obserba ng iyong mga saloobin ng walang paghuhusga. Kaya, ano ang pinaka-resonate sa iyo mula sa Garima Ebanghelyo Kapatawaran, pag-iisip, o marahil sa iba pa? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa aming susunod na video na naggalugad ng mas malalim na karunungan, at sumali sa akin sa susunod na mas malalim tayo sa landas ng pagtuklas sa sarili. Hanggang sa pagkatapos, mag-ingat, at tandaan na maging mabait sa inyong sarili. Siyaw ngayon, ito ay si Marco.